Sa tingin natin dapat sa Enero, kaagad-agad pagbalik ng Senado, sa unang hearing ng Blue Ribbon, dapat ipatawag kaagad yung mga executive officials. Lalo na itong mga nag-resign ng mga executive officials. Mga official ito ng Malacanang. Hindi pa ito pinapatawag sa Senado sa Blue Ribbon. At ngayon, lumilitaw na parang pinapalibre. Tuloy may nag-iisip, may cover up ba na kapag ang natutumbok na ay mga officials na galing sa Malacanang, parang hindi na iniimbestigahan. Totoo, nagre-resign sila. Pero hindi naman pwedeng pag-resign tapos na. Kaya nga si Senador Ping Lacson nagsabi na Sabi niya para namang may napapansin tayong nagiging selektibo Pag Malacanang na ang tinatamaan, natitigil na. Totoo, nagre-resign ang mga officials tulad ni dating Budget Secretary Amina Pangandaman, dating ES, Executive Secretary Lucas Bersamin, si Bunuan, yung dalawang undersecretaries na nasangkot din, itong si dating Yusek Ulaybar, dating Yusek Adrian Bersamin. Pero nagsabi na si dating Executive Secretary Bersamin, sabi niya, handa siyang harapin yan. Galit si Bersamin Bakit daw siya nadadawit dyan? Galit siguro kay Lacson. Kasi sabi ni Senador Ping Lacson, yung listang hawak niya, galing daw yun sa abogado mismo ni Cabral. Nandun daw ang 5 cabinet secretaries. Ang isa daw doon may initial ES. Sino ba naman ang ES nung panahon? Ang pinag-uusapan dito, hindi naman yung kasalukuyang ES, yung dating ES. O di si Bersamin yun. At si Bunuan, pinangalanan na rin ni Lacson. Pero may 3 pa daw na cabinet secretaries at marami raw na undersecretaries. Yun ang mga dapat ipatawag. Ito ang dapat na makita ng taong bayan. Kasi kapag ito na yung mga pinatawag, yung nakikita nyo sa picture, si Lucas Bersamin, si Amina Pangandaman, si Bunuan, si Undersecretary Ulaybar, si Undersecretary Andres Bersamin. O yan, pag pinatawag yung mga yan, totoo mga nag-resign na yan dahil nadawit na nga ang mga pangalan nila. Pero mga seryoso yung pagkakadawit sa kanila. Talagang may mga testigo, may mga ebidensya. Kaya lang, pag pinag-usapan na kasi yung mga yan, matataas na posisyon yan sa gabinete dati. Executive Secretary, Little President yan. Budget Secretary. Ito nga yung siguro isa sa mga dahilan kaya bumagsak ang trust rating ni PBBM dahil mga talagang nasangkot yung pinakamatataas na officials niya. Kahit pa sabihin na ang presidente ay hindi naman involved, pero yung mga na-involved ay mga nakapaligid sa kanya at pinaka-trusted niya. Executive Secretary, Budget Secretary, DPWH Secretary. Kaya mabigat. At ang pinag-uusapan dito ay hindi lang naman milyon. Si dating DPWH Secretary Manny Bunuan lang, 30.8 billion ang allocables. Yung Executive Secretary naman nakalagay ES. O sino bang ES yun? Si Bersamin. 8.3 billion. O hindi pa pinag-uusapan si Amina Pangandaman Ito ngang si Yusek Ulaybar itong dating Yusek Try-Give Ulaybar, best friend ni Amina Pangandaman, yung Budget Secretary. At itong si Amina Pangandaman at si Ulaybar, sinasabi nga may relasyon daw tong dalawang to. Kaya lang wag natin pag-usapan yung mga ganyan. Personal yan. Anyway, itong si Ulaybar, DepEd Undersecretary, saka si Amina Pangandaman, mga dati pala itong staff nung panahon ng matandang Angara. Si Ed Angara, ang karir pala nito sa government service. Kaya nga, ito pa nung 2025, ang pinakamaraming project sa mga senador ay si Angara. Siya ang may pinakamaraming project sa mga senador na in-insert. O ngayon, bakit? Ang budget secretary kasi si Amina Pangandaman, staff niya. At saka itong si Try-Give Ulaybar, panahon ng matandang Angara, nandyan na yan. Kaya nung maging senador si Sani, yung anak, kinuha na naman itong si Try-Give Ulaybar. Paglipat niya na naman sa DepEd, bit-bit niya na naman si Try-Give Ulaybar. Dito sa pinag-uusapan na ito ng mga anomalya sa budget insertions, involved na naman itong si Try-Give Ulaybar. Ito yung kausap ni dating DPWH Yusek Bernardo. Dapat ipakita
ng administrasyon. Hindi niya pinoprotektahan itong mga ito. Ang problema lang siyempre, pag nakaramdam itong mga ito, si Bersamin, si Amina Pangandaman, si Bunuan, pag nakaramdam ang mga yan na mukhang hindi kami protektado mukhang talagang tutuluyan kami. Ang problema kasi niyan, paano kung ituro nila o isabi nila yung iba pa nilang nalalaman. Parang katulad din ni Alcantara at saka ni Bernardo. Nung naramdaman ni Bernardo na mahirap na yung kalagayan niya, nag-cooperate na. Si Cabral ang hindi kinaya. Kaya ito mga kabunyog, mga kabayan, ewan ko kung anong mangyayari sa Enero. Pero si Senador Ping Lacson nagbuboses na, sabi niya hindi niya rin gusto yung mga nangyayari. Parang may pinagtatakpan, sabi niya, parang selective eh. Gayon ang pakiramdam ni Lacson. Pero itong mga cabinet officials na ito, mga ex, dapat imbestigahan. Kaya lang ang sabi ni Senador Ping Lacson, pinatawag daw nila si Traigib Ulaybar, hindi daw sumipot. Bata ito ni Angare. Saka best friend. Hindi nga best friend, may relasyon nga daw sa kasi Amina Pangandaman eh. So ibig bang sabihin itong grupong ito, sila Amina, sila Traigib Ulaybar, sila lang nakakaalam, hindi alam ng presidente? Hindi nga ba talaga ito alam ni Lucas Bersamin? Kasi yun ang sinasabi ni Lucas Bersamin eh. Sabi ni Lucas Bersamin, wala akong alam dyan. Ang problema, si Ulaybar, nang nakipag-usap kay Bernardo, sabi ni Bernardo, mayroon kami ditong 3.8 billion. Pakigawan mo ito ng list ng projects, Yusek, sabi kay Bernardo. Sa ES ito sa ES. Kukunin namin to sa unprogrammed allocations, unprogrammed appropriations. Nang sinabmit na daw ni Bernardo yung lista ng projects, kaagad-agad approve. Tapos pagkalipas lang ng ilang panahon, mayroon na kaagad saro. Ganun katindi. Pagkatapos, dahil nasunod yung usapan, nag-deliver naman ng kickback si Bernardo. Dala-dala niya yung kickback at tinanggap ng dalawang undersecretaries, si Ulaybar at saka si Bersamin. Ngayon ang tanong, ito bang si Yusek Ulaybar at si Yusek Bersamin, sila lang nakakaalam? Hindi talaga pwedeng hindi ito ipatawag tong mga to, mga kabunyog. Si Manny Bunuan naman hindi na bumabalik sa Pilipinas. Nandun na sa US. Dapat nung December 17, bumalik na siya sa Pilipinas. Hindi bumalik. Ang sabi, sinamahan yung kanyang asawa na magpagamot sa US. Pero parang katulad din ni Saldico eh. hindi na mahagilap ngayon. Para ipakita ng administrasyong Marcos na talagang walang pinoprotektahan tulad ng madalas sinasabi na ang lahat ng sangkot dapat managot. Itong mga officials na ito ng Malacanang, dati kasi nag-resign na yung mga yan, dapat niyan imbestigahan. Ano man ang mangyari sa mga yan, dapat wag protektahan, wag pan. Ang problema lang, dito na kasi lalabas eh. Alam ba ng presidente ang mga nangyayari? Kasi ang problema dito kila Amina Pangandaman sa kila Lucas Bersamin, paano pag naipit sila? Ang gagawin nilang leverage dyan, ang gagamitin nilang pang dyan eh. Hindi ba kami, talaga bang na kami? Makukulong na kami, makakasuhan? Hindi ba kami pwedeng maprotektahan? Samantalang yung ginawa namin, sinabi lang naman sa amin yun, hindi naman kagustuhan. Ang problema, pag dumating sa ganyan, ibig sabihin yan, pagka gano'n na ang sinabi ni Lucas Bersamin o kaya ni Amina Pangandaman, ang una kasi yung dalawang Yusek. Pag naipit yun si Ulaybar, pag naipit yun si Bersamin, yung Andrew, si Andrew Bersamin, yung dalawa, nakita nyo sa picture, yung nandun na may mic, si Yusek Andrew Bersamin, grandnephew ni Lucas. Ang nababanggit kasi ni Bernardo, itong si Andrew Bersamin, yung Yusek. Nabanggit din yan ni Saldico, nabanggit din ni Bernardo. Ito naman si Ulaybar, nabanggit yan ni Bernardo. Sila yung mga kausap ni Bernardo, sila rin yung tumanggap ng mga kickback. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang problema talaga dito, paano kung sindikato nga talaga yan sa loob ng Malacanang? Ang tanong, yung bang sindikato na yan talagang walang alam ang presidente? Paano kung mayroong alam ang presidente at pagkatapos ay ang warning nila Amina Pangandaman,
Pag naipit kami, wala kaming magagawa. Sasabihin na namin yung buong katotohanan. Yan yung problema diyan. Pag dumating tayo sa ganyan, pag dumating yan sa ganyan, maano talaga, iwan natin kung ano nang mangyayari niyan. Kasi ito na yung pinakamalapit na pwedeng magturo sa presidente kung involved ang presidente. Kung hindi naman involved ang presidente at sila lang yon, kasi ano na to mga top level na gabinete na ito ni PBBM. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang tingin ko kasi kaya medyo re-renda na ngayon kasi iimbestigahan ba talaga ng Blue Ribbon? Si Senador Ping Lacson kasi ang paniniwala ni Senador Ping Lacson, ituloy ang investigasyon kasi hindi naman sangkot ang presidente. Sabi ni Senador Ping Lacson, wala. Diskarte lang nung dalawang undersecretaries. Yung si Bersamin, Undersecretary Bersamin at Undersecretary Trigib Ulaybar. Hindi alam ng presidente ito. Ginamit lang yung pangalan niya. Yan yung sabi ni Lacson. Kaya ang gusto ni Lacson, ipatawag si Ulaybar, ipatawag sila Andrew Bersamin, yung dalawang USEC. Ang problema ayon kay Lacson, nung pinatawag nila si Ulaybar, hindi sumisipot. Kaya nga ngayon, ang usap-usapan, pag hindi pa daw sumipot ngayong Enero sa patawag ng Blue Ribbon, itong si Ulaybar, ipapaaresto ng Senado. Pero itong si Bersamin, si Lucas, nagsabi na, handa siyang humarap. O, di maganda yan. At yung sinasabi ninyo na kapag hindi pa rin sumipot si Ulaybar, ipapaaresto nyo, gawin nyo na. Yan ay pagpapakita na walang tinatakpan, walang cover up. Kasi mga officials ito ng Malacanang eh. Kaya lang matapos madawit yung mga yan, nag-resign. Nung nag-resign, wala na. Ganun lang ba yun? Hindi naman yan matatanggap ng taong bayan. Nag-resign tapos pabalikin nyo sa Bunuan. Imagine niyo yun, 30.8 billion ang allocables ni Bunuan. Sabi nga sa Billionaire News Channel, yung combined na allocables ni Bunuan ay mas malaki pa kaysa mga senador. Imagine niyo eh. Mayroon namang testigo eh. Mayroong testigo si Bernardo. Si Bernardo, ang tinuturo ni Bernardo, yung dalawang undersecretary, si Ulaybar at saka si Bersamin at saka si Bunuan. O ang isa pang tinuturo ni Bernardo, si Cabral, ay patay na. O di si Bunuan na lang, si Ulaybar at saka si Bersamin na Andrew. Itong si Amina kasi saka si Lucas Bersamin, hindi naman nababanggit yan ni Bernardo. Hindi. Pero pag diniin mo itong si Ulaybar at saka si Andrew Bersamin, madidiin na rin si Amina. Hindi naman kasi marirelease ang lahat ng pera na ito na pinag-uusapan natin nang hindi alam ng DBM Secretary. At ang DBM Secretary, hindi rin magre-release ng pondo yan nang basta-basta. Si Amina Pangandaman bilang budget secretary, siya lang magde-decide ng ganun. Hindi. Kaya lang, talagang pag diniin mo to, pag diniin mo itong si Amina, baka isabi niya na yung lahat niyang nalalaman. Kasi napaka-professional ni Amina. Kaya lang, ang tanong, yung bang kanyang pagiging professional na DBM secretary, kaya niya bang ipaliwanag ang lahat ng mga nangyari niya? Kaya ang iniiwasan talaga nila dito, investigasyon. Lalo na ng Blue Ribbon. Sa totoo, masama ang pakiramdam niya ni Bersamin kay Lacson. Galit si sabi niya, I am outraged. Oh, sabi ni Lucas Bersamin, maganda yan. Kasi kung outraged nga si Lucas Bersamin, galit siyang nadadawit siya pero hindi naman pala siya. Di sabihin niya kung sino, ito na yon. Kaya ako suportado ko si Senador Ping Lacson dito. Si Yussi Claire Castro, ang sabi naman kahapon, wala ring pagtatakpan ang palasyo, ang Malacanang. Kung kailangan daw na imbestigahan yung mga dating executive officials na yan, okay lang daw. O di sige, magkakasubukan tayo pagpasok ng Enero. Ang bola ngayon ay nakay Senate President Pro Tempore, Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Senador Ping Lacson, nasa iyo na ang bola. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halika.